Ano ba ang nais po ninyong ipanawagan para sa ganitong hinaing ng ating mga kababayan patungkol nga dito sa nangyayaring katiwalian? Attorney? Andito po kami ngayon sa EDSA para manawagan na sa wakas ay itigil na po natin ang katiwalian sa ating bansa. At yung mga dapat managot ay imbestigahan po at ipakulong. At yung mga lumalaban po doon sa korupsyon sa ating administrasyon ay dapat hindi po nila iniipit. Katulad ni Senator Marcoleta. Ngayon po alam natin kaya kinakasuhan at ipapaaresto si Senator Marcoleta ay dahil siya ang namuno ng Blue Ribbon para ipagpatuloy ang investigasyon laban sa fraud control corruption. Ngayon po, iniipit siya, gusto siyang patahimikin, gusto siyang arestuhin. Hindi po pwede na ganito. Attorney, sa nangyayari kasi ngayon, bate na rin sa report nating tinanggap matapos na magpalabas ng anunsyo ang ombudsman, ang nangyari nga ay sasampahan ng kaso ang senador Marcoleta. At the same time, doon sa usapin din ng dating si former DPWH Secretary Bunuan ay gagawin siyang state witness. Ano ba ang take nyo dito? Dahil alam naman ng marami na ang dating kalihim ay sangkot talaga dito sa naganap na katiwalian o corruption sa gobyerno, partikular sa tanggapan ng Department of Public Works and Highways. Attorney? Baliktad po, yung mga na found out na may kasalanan during Blue Ribbon Committee hearings na involved doon sa flood control, ginagawang star witness. Pero yung nag-preside ng Blue Ribbon Committee para ma-uncover lahat ng korupsyon sa flood control mess ay siya pa yung ikakulong at kakasuhan ng plunder. Ngayon po, yung plunder po, ang gravamen po niyan ay use of public office or in consideration of public office. Kapag yung ibinigay po na pera ay hindi in consideration ng kanyang public office, wala pong bribery yan at wala plunder yan. Yung ibinigay yung pera kay Marcoleta, yun po ay para sa kanyang potential candidacy. Ako rin po, Vice Mayor po ako, public officer po ako, binibigyan din po ako ng pera ng aking mga kaibigan, pero hindi po ito by reason ng aking public office dahil po kaibigan lang po nila ako. Wala pong plunder doon. Kaya kapag ang isang tao, congressman man o hindi, at binigyan ng pera ng kaibigan by reason ng kanyang potential candidacy sa darating na eleksyon, hindi po iyon bribery, hindi rin po iyon plunder. Kaya yung kaso kay Marcoleta ay wala pong merit. At naman na ginagawa lang nila ang bagay na ito dahil gusto nilang patahimikin ang lahat ng taong gustong isiwalat ang katotohanan patungkol sa flood control scandal. Yung secretary po gagawing star witness. So kanino siya magtetestigo laban? Kapag sinabi pong star witness, guilty ka pero merong more guilty kaysa sa'yo. So sino ang more guilty? Kanino siya mag-star witness? Laban ba kay Romualdez? Laban kay Zaco? O laban kay BBM? Yung kaso naman po ni Marcoleta, hindi naman connected doon sa star witness ng sekretary ng DPWH. Kaya baliktad na po ang pagpapatakbo ng batas dito sa Pilipinas. Ang katiwalian ay pinagtatakpan, yung mga may kasalanan ay inililigtas. Yung mga nagsasalita at lumalaban sa korupsyon, sila po ang ipinapakulong. Ngayon po yung moment, kapag naaresto po si Senator Marcoleta, non-bailable po ang plunder. Kailangan mo pwede na yung mga nagtatanggol ng ating demokrasya, ang nagtatanggol ng katotohanan, ang lumalaban sa pagnanakaw ay sila pa yung kinukulong. Habang yung mga nagnanakaw mismo ay may immunity laban sa prosecution at ginagawa pa silang star witness. Attorney Respicio, in contrast po kasi dahil doon sa sabi ng Ombudsman gagawing state witness si Secretary Bunuan, in contrast, na-dismiss naman po ng Quezon City Court yung kaso na isinampa laban kay former Speaker Martin Romualdez, at dahil hindi nakapagbayad ng filing fee. Ano po magiging implication nun kapag may iba pang tao na magpa-file din ng kaparehong kaso kay Speaker? Bilang abogado, maling move po yung ginawa nilang case laban kay Romualdez, laban kay Zaldico doon sa Quezon City Regional Trial Court. Dahil ang nature po ng kaso na iyon ay civil case. Kapag gusto mong pananagutin ang isang public official dahil nagnakaw siya ng kabandang bansa, isang po ninyo yan sa ombudsman para matry po siya criminally doon sa Sandigan Bayan. Huwag po civil case of ordinary courts. Dahil kapag civil case po, required po
ang filing fee. Kapag manghihingi po yun ng exception, i-provide nyo po yung ebidensya ng exception para po makalusot yung civil case. Ngayon po, medyo mahina yung paghawak ng kaso, hindi nila provide yung ebidensya na para ma-excuse sila sa filing fee, kaya nabagsak yung kaso. Pero hindi ibig sabihin na mahina yung merits ng isinampa nilang kaso patungkol sa involvement ni Speaker Romualdez at ni Zaldico doon sa flood control scandal. Ayan. Kumusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa EDSA? Buhos po ang tao dito, napakarami, libo-libong tao po. Sarado na po ang karamihan ng linya ng EDSA northbound. Meron na atang isang linya lang ata ang dumadaan at yun lang yung special lane para sa mga bus. Pero dito sa White Plains Avenue, punong-puno po ng tao. Papunta rin po dun sa kanto ng White Plains Avenue, papasok yung mga sasakyan po na nakaparking kung saan-saan na napupunta. Ang hirap po talaga. Ako po mismo mula dun sa nahanap kong parking, halos isang oras ako naglakad. Papunta doon sa People Power Monument. Napakaraming tao po. Buhos po. May konting ambon ng konti. Makulimlim ang araw. Walang sinag ng araw. Pero kahit ano pang mangyari, mapasaman kami ng konti, ay hindi kami aalis dito hanggat hindi i-atras ng gobyernong ito ang plano nila na impending na pag-aresto kay Senator Marcoleta dahil siya lang po ay leader ng pag-iimbestiga laban sa korupsyon. Hindi po nagamitin iyon na dahilan para siya ipakulong at patahimikin. Kapag naaresto po si Senator Marcoleta, baboy na talaga ang kanilang pagtrato ng ating batas. Hindi po pwedeng mangyari yon. Okay. Attorney, bilang isang abogado, no, last point na rin siguro ito, sa nangyayari, naobserbahan po ninyo na umiiral na batas. Sa tingin ninyo, may mga nababali ba o may mga sa batas na pinatutupad o yung prosesong ginagawa ngayon? Wala pong nasusunod sa isinaad ng konstitusyon. Ang sabi po ng konstitusyon, ang ombudsman ang responsable na mag-prosecute ng mga maling gawain ng mga officials. Pero ano po ang pinoprosecute niya? Palabas na lumabas doon sa flood control investigation. Ang pinoprosecute niya, yung nag-imbestiga, yung mga nagsasalita laban sa flood control scandal. Pero yung mga nadiskubre na nagnakaw talaga ng kaban ng bayan dahil dyan sa mga flood control budget na yan, wala pang kaso sa Sandigan Bayan. Yung kay Romualdez, yung kay Zaldico, yung mga secretary ng mga departments, hindi po kinakasuhan at ginagawa pa silang state witness. Naku po, maling-mali po ang ginagawa ng ombudsman. Hindi niya tinutupad ang kanyang tungkulin na isinaad ng konstitusyon. Ganun din po yung NBI. Ang trabaho po ng NBI ay mag-imbestiga ng mga krimen na nangyayari sa ating bansa. Pero sino ang kanyang kinakasuhan? Kinakasuhan niya yung mga nagsasalita, porket nagsalita lang sila at ibinunyag yung mga taong involved doon sa flood control scandal, ay kakasuhan sila ng mga cyber libel, ng mga unlawful utterances, ng mga citing to sedition or rebellion na wala rin namang merit within bounds of the law naman yung ginawa nilang speech dahil sa kanilang freedom of speech. So maling-mali po ang pag-enforce nila ng batas, ang paggamit nila ng mga kaso para ipitin ang lahat na nagsasalita at lumalaban sa korupsyon. Alright. Attorney Harold, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po ay makapanayam namin dito po sa ating himpilan.